Kung meron kayong mga alalahanin sa buhay, meron kayong mga iba't ibang mga suliranin, mga kapatid, isabay nyo sa pasalamat sa Diyos ang paghiling sa Diyos ng ating mga kahilingan na kailangan natin na nakakabagabag sa atin. Basahin mo yung Filipos 4:6 hanggang 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Huwag ang wika kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Dadaing ka, mananalangin ka ng mga bagay na ikinababalisa mo. Dadaing ka sa Diyos, kasama yung pagpapasalamat, ipakilala ang wika ninyo, ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Paano hindi magkakamagic dyan? Hindi nga masayod ng pag-iisip. Yan mga kapatid, ang garantiya ng Diyos ng kanyang salita sa ating mga puso. Iingatan ng Diyos ang ating pag-iisip at ang ating puso kay Kristo sa lahat ng kabalisahan na nakakabalisa sa atin. Hindi tayo magpapakamatay, hindi tayo masisiraan ng bait, hindi tayo magwawala, hindi tayo tatalikod. Bakit? Pagka nakilala at naipakilala natin sa Diyos ang lahat ng ating kabalisahan sa pamamagitan ng panalangin at mga pagdaing, kalakip ng pagpapasalamat sa Diyos, ibibigay ng Diyos yung assurance na yon ng kapayapaan sa atin na hindi masayod ng pag-iisip at iingatan niya ang ating mga puso at pag-iisip kay Kristo. Iingatan ng Diyos ang ating puso, ang ating kaisipan kay Kristo Jesus. Pagka na kay Kristo ang isip mo at puso, nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos, mas mahigit yung kaysa sa nasa kahadiyero. Mas mahigit yung kaysa sa nasa safety deposit box ng bangko. Pagka ang ating pag-iisip at yung ating mga puso'y iningatan ng Diyos kay Kristo, nakakatiyak tayo ng pag-iingat ng Diyos na yun hindi magbubunga sa atin ng masama.